Magandang araw mga kabayan. Ito po muli si Engineer Alejandro, isang OFW, ang inyong stock tambay. Muli handang magbahagi ng kwentong kalakal at kuro-kuro mula sa Philippine Stock Exchange. Kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan mag-like, subscribe, share, at pindutin ang notification bell para updated ka sa bagong videos na aking i-upload. Okay, so let's start with the Philippine Stock Exchange Index. Our PSEI opens at 6,329.43 and went as low as 6,278.11, went as high as 6,352.12 and closes at 6,352.12, which is 1.38% higher than the previous close. And we have a net foreign sale of negative 97.37 million. Okay, so let's take a look at the chart. As we have previously discussed, okay, ito yung ating tinututukan ngayon since wala na, irrelevant na yung ating uptrend because we are already looking for the bottom where the stocks should be establishing its bottom or support level, no? Okay, so assuming, let us just quickly choose this level of support. Tingnan natin kasi ito yung pinakamababang inabot niya right now and the last candle is here. So nag-stop na siya rito. Initially akala natin dito na siya nag-stop, but then it went a little bit lower and today nagkaroon tayo ng green hammer na, which is a initial indication na medyo pwede na nating masabi pag na-retain niya itong level na to is we are already moving sideways or consolidating, meaning mag-iipon na siya ng lakas or strength dahil most likely baka maaring naubos na yung ating mga sellers. Okay, let's take a look at the MACD. Okay, so nag-cross down siya, but then because of today's candle, nagkakaroon na naman siya ng projection upwards. So magko-cross up ulit yan if nagtuloy-tuloy yung ating consolidation dito sa level na to, and we'll just have to continue monitoring and looking in the coming weeks. Okay, now let's quickly go to our first individual stock, which is Ayala Corporation. So ganun pa rin, no? So most likely hindi natin nakita yung moving average niya. Anyway, it will be almost the same sa ating index. So let us say, since ito yung lowest part, ito ang ating possible level of support na i-establish niya. It is already pushing upward, so it must be or it should be an indication na nagkakaroon na tayo o nagsisimula na tayo mag-consolidate, confirmation ng consolidation if at least 1 week siya nag-stay dito sa level na to. And I think that would be more than enough because we are halfway this January. So tingnan natin, baka naman before end of the first quarter meron na tayong magandang movement
significant shift ng trend. Okay, so same with the Philippine Stock Exchange Index, ganun din yung kanyang MACD. It crossed down and then projecting upward again, so hopefully mag-consolidate ito, become consistent, and magkaroon tayo ng positive outlook in the coming weeks. Okay, how about the moving averages? So ganun pa rin, no, kasi from this point previously, initially kala natin uminto na siya so hindi pa pala, no, bumagsak pa siya ng kaunti. Anyway, titingnan natin kung ito na ba yung ating latest support area, and sama-sama natin i-monitor yan in the coming weeks. Okay, so let us proceed with the next stock, which is Ayala Land. Ayala Land, ano nangyari sa kanya? Ayala Land, ganun din, so almost the same, no? Since ito nga index stock, so most likely pare-pares din yung magiging movement niya. Kaya nga, kapag ang index stock ay nagsimula na mag-consolidate, meaning patapos na rin yung anong tawag dito, yung patapos na rin yung ating mga penny or maliliit small caps, no, kasi sila ang nagta-thrive ngayon sila ang pinupuntahan, because itong mga big caps natin ay nagbabagsakan, no? So basically sila yung kinukuhanan ng profit ng ating mga traders. So although meron tayong nakita dito previously na higher low, pero hindi pa naman siya gaanong confirm o prominent yung kanyang higher low, unless mag-continuous yung akyat niya kahit dahan-dahan. So if nag-sideways yan, pagdating dito is umakyat and ibe-break niya itong level na to. Sabihin natin ito muna, targetin natin. Yan. Dito yan So pag i-break niya yung level na yan, most likely tapos na tayo sa downtrend. So may laban na yan, so dito yan magko-consolidate, since dito siya nauntog and then nag-bounce na naman and then already pushing upward kasi hammer yan, although red. Itong point na to makikita natin kapag umakyat siya around third week of this month, makita natin yan. So makakakuha tayo ng confirmation. Then yung kanyang MACD, positive naman yung MACD niya, nasa itaas na yung MACD, and makikita natin dito most likely parang nag-iipon na siya, puro green na yung ating chart. Okay, sunod-sunod na yan. And yung ating moving averages, tingnan natin. Okay, so nag-struggle pa rin siya rito sa moving averages na ito. So once ma-break niya ito, most likely magtutuloy-tuloy na yan. And ito, kung mapapansin nyo, yung wave nitong moving averages na to is slowly bending upward. Dandahan yan. Kaya nga, tinitingnan natin banda rito kasi nag-start na mag-bend yan. So, sunod-sunod na yan banda rito. So, most likely or hopefully by February, meron na tayo glimpse of shift in projectile, no? Dito sa ating moving averages. And medyo magulo nga previously yung ating movement stock market, but
if you are going to listen to the noise. Pero kung mag-stick ka doon sa regular cycle ng market, makikita mo na nothing is changed. Kasi normal cycle yan eh. Talaga namang after downward trend, magkakaroon ng consolidation. That's why, during consolidation, that is the time na magpa-pile up ka na or mag-start ka ng mag-enter ng position. Kasi pagka mag-break na dito yan, medyo late ka na, ilang percent ba yan? So dito, maliit pa lang naman, pero at least may 5% ka na, almost 5% kung dito ka nakakuha, no? Anyway, we'll just have to wait and see and continue monitoring in the coming weeks. Okay, so let us proceed with our next stop, which is BDO. I believe nagkaroon ng bounce. So by the way, yung Ali continues naman yung reinvestment plan niya of the sale of 75 million shares from AREIT. At yung proceeds niya is reported or used in their projects in Arbor Lanes, Arca South, which is a mixed-use sustainable estate in Taguig, and reconstruction of the Mandarin Hotel, which was closed, I believe, 2014, no? And they are targeting to reopen this hotel. Magiging ano na siya, 5-star, and bago na. So they are offering a new experience sa mga patrons nila. So it will be open, targeted to reopen by 2026. Okay, just for your information. Okay, and ito na tayo sa BDO natin. Tingnan natin to, consolidating na rin ito, no? Wala, minto na yan, no? So most likely nagko-consolidate na yan dito. Nothing new, parehas pa rin ang movement sa ating market, and malalaki yung kanyang candle. Bumagsak siya from this level, pero up to this level, within the support zone pa rin naman siya. And okay, so nag-cross down pala siya ulit, but projecting to cross up again, and malapit na siya sa zero baseline. Okay, moving averages, okay, so is struggling. So estimate natin dito by February magkakaroon na ng mga breakout dun sa moving averages niya, and once it happened, then tuloy-tuloy na yan. Yun naman ang normally nangyayari eh. So kagaya nga ng sabi ko, kung nagko-consolidate na, that is the time to start piling up para naman hindi tayo mahuhuli, no? Okay, so next stock natin is ating paborito, Jollibee. Para bida tayo sa Sayao. Mukhang hindi bida sa Saya si Jollibee ngayon. Medyo binutas na yung kanya support zone, no? So ito yan, bumagsak siya. Okay, so para dun sa mga current holders o kakapasok pala, medyo little bit of concern, pero yung ba ito, ayan, so kung huminto siya dyan, maaari nandito yung kanya dapat na ma-establish na support zone, no? Okay, and tignan natin yung MACD, bakit biglang bumaksak to. Ay, okay, so supposed to be paakyat na siya sa 0, then nagkaroon ng selling. Anyway, tignan natin, hindi pa natin malaman kung bakit. Okay, meron ba tong death cross? Malamang may death cross dito.
So 50 days moving average, nag-cross down, pero nag-cross up na rin ulit siya. So, saan ba yung ating ito? Walang cross down. Nandito yung 200 days moving average. Okay, so i-check na lang natin kung merong bad news, bakit nagkagano na. Well, most likely kung mag-stay siya dyan sa level na yan, kung hindi ka pa nakakapasok, huwag ka muna pumasok, yung time mag-stabilize. Ngayon, kung umabot yan, bumagsak pa yan dito, abangan mo na lang muna dito, no? Pero dun sa long-term investors, continuously hold ang position yan, strong hand yan, kasi long-term nga, and looking forward sa ating dividend payout ni Jollibee. Okay, so let us proceed with the next step, which is JGS. Battered pa rin ba ito? Okay, so wala pa rin positive result si JGS. So tumutas na naman continuously. Sige, si JGS. So dito na natin ilagay yan. So JGS, medyo palaging bad news siya. Hindi natin alam kung ano nangyari dito. Anyway, kung siya ay makahinto na dyan finally, then tingnan natin kung makarecover na yan. Pero medyo malalim na masyado. Nasa 19 na. Masyado na mababa to. Anyway, tingnan natin. Cross down na naman. So, hintayin na lang muna na magkaroon ng positive outlook itong JGS na to. At malapit na rin naman yung mga moving averages niya. So, meaning, nagkaroon kasi ng wala. Dito yung dead cross niya. Tagal na. Tuloy-tuloy. Pag naka-recover to, talagang malakas to. Ito mong haba simula dito, tagal. Kailan to? December 2020? Matagal na. Grabe. Malamang with vengeance to pagka ito ewan ko lang bakit iniwanan to ng mga investors. Anyway, pagka bumaba pa yan, malamang opportunity na yan. Ano pa ba? So, next stock natin, hindi na tayo masyado magdatagal kay JGS at medyo hindi maganda yung kanyang outlook yung kanyang position sa ngayon. Metrobank, okay, naku, nagputas na rin si Metrobank ng previous support level. Ito yan tinitingnan natin yan dati dito. So, bumaba siya dun sa previous support level niya. And kung sakaling bumaba pa yan, dapat hindi na siya mababa dito sa level na to, kasi ito na supposed to be ang next support zone niya. Kaya lang medyo nagkakaroon na siya ng higher low and lower low na yan. So, yung MACD niyan medyo negative pa rin. Ayan, cross down. So, puro negative siya. Projecting downward. So, kung hindi ka pa pumapasok, medyo mag-antay ka muna. Kung nakapasok ka na, malapit na rin naman ang dividend payout nito. I think, first quarter, malaki din naman siya magbigay, around 10%. So, depende na sa'yo. Kung long-term investor ka, then keep holding your position. Kasi may dividend payout naman yan. However, ang tagal na yan kasi bago umakyat Anyway, tingnan natin dun sa ating we'll just keep monitoring kung ano mangyayari sa kanya. Medyo neutral naman yan mayroong tumulak kahit pa paano. Okay, so next stock natin is
GT Cup medyo nagkaroon din ng ano to eh. Ayun, nagbutas din siya. GT Cup. Supposed to be ito na yung tinitingnan natin dyan na support zone dito sa level na to, but then bumutas. Hopefully kung ito yung kanyang mute yung support level or support zone, masustain niya yan, then dapat sana mag-stop na yan dyan or dito, otherwise magtutuloy-tuloy yan ng ano, kailangan niya ng catalyst. So yung MACD niya mag-bend downward pa rin, so hindi pa rin siya optimistic yung kanyang sentiment na nag-alisan. So most likely yung mga investors niya is umalis, and yung kanyang ayun, magkakaroon ng dead cross o kaya siguro nag-alisan pag mga to. Anyway, tingnan natin kung diyan mag-stay yan dito sa support zone na to, support level. Otherwise, abangan mo na naman yan kung bumutas na naman ng support. Okay, so ganun lang naman yan. Tingnan natin yung galaw niya. And sa overall nga medyo mababa pa yan eh. Kaya magtataka ka bakit biglang bumagsak eh. By the way, sa Monday start na si Donald Trump, first day of office niya na. So punta tayo sa last and final stocks natin, which is SMPH. Okay, so SMPH, ano na nangyari? Ito yung ating tinignan previously na support zone niya, and ang nangyari, bumutas na naman siya. Pero ito na ba yung kanyang bagong support level? Ang tanong, malakas na kaya yan? O so mukhang may tumutulak na sa kanya pataas, pero magsa sideways pa yan. Take note guys ito mga index stock na to, pare-parehas halos ng galaw yan. Kasi yan ang palaging binabalikan ng mga foreigners na foreign buyers natin o foreign investors. So pagka nagsabay-sabay na sila dyan, kaya nga kung nagko-consolidate na siya, pwede na tayong pumosisyon. Kasi pag nagsabay-sabay yung foreign investors na yan, tutulak pataas siya, malakas yan. And if they believe na mababa na masyado yung price, then it is an opportunity for them to gain profit na. Otherwise, di talaga sila papasok pag hindi na nakitang nag-stabilize na yung o nahanap na yung kanyang bottom na. So SMPH, that's it. And that is the last stock that we are going to discuss. And okay, so kung bago ka pa lang dito sa channel to, don't forget to subscribe, and kung umabot ka na dito sa punto ng video ito, huwag mo namang kalimutang mag-like at i-share ito sa mga kaibigan at kapamilya mo na willing mag-invest, especially yung mga OFWs, kasi very important sa atin na mga breadwinner and OFWs na i-share natin yung knowledge dun sa ating mga kababayan, dahil karamihan sa kanila medyo hindi pa open dito sa mga passive investment na pwedeng pagkuhanan ng additional income, no? So kung sakali man na makatulong tayo, then we are very happy, kasi yan naman ang main purpose natin or goal, na ma-share din sa ating mga kababayan ang ating investment journey, para naman kahit pa paano sila ay mag-benefit yan. Okay? So hanggang dito na lang muna guys, and
Have a nice weekend. See you again next week. Bye-bye. At yan ang kabuuan ng ating update for this week. Kung kayo ay mayroong stocks na nais ninyong maisama sa ating susunod na review, ay maaari po kayo magpadala ng mensahe sa aking YouTube channel na OFW Average Trader. Pwede rin pong ipadala ang inyong mensahe sa aking email address na nakalagay sa description box. Maaari din po kayo mag-send ng message sa aking Twitter o kaya ay sa aking Facebook page na Engineer Alejandro Magno. Take the opportunity while it is offered free. There is no secret to success. We just have to keep going and work harder. We will only lose a battle the moment we stop trying and believing. At dyan po nagtatapos ang ating video sa linggong ito. Huwag kalimutan mag-subscribe, paki-like na din po at i-share na rin ang aking channel sa inyong mga kaibigan, kapamilya o sa iba pa nating kababayan na naghahanap ng passive income. Hanggang dito na lang po at magandang araw sa inyong lahat. Hanggang sa muli mga kabayan. Ciao!